Mahal ko ang tito ko. SPG. Hi Ate Sav, just call me Ray. Gusto ko sana makuha opinyon ninyo. High school ako noong may mangyari sa amin ng tito ko. Hinaluan niya ng kung ano ang iniinom ko kaya wala akong nagawa. Pinanggakwan niya ako ng madaming bagay, tulad ng pag-aaralan niya ako sa magandang university. May asawa siya at 4 na anak kaya naging patago ang lahat sa amin. Siguro ay kulang ako sa gabay ng mga magulang. Bata pa kaming magkakapatid noong mawalan kami ng ina, at ang aming tatay naman parati umiinom. Dumating ang araw na nahuli na kami ng kanyang asawa. Naghiwalay sila. Umalis ako panandilian sa bahay ng aming lola kung saan kami nakatira dahil na rin sa kahihiyan. Hindi naman nagtagal at bumalik ako doon. Naging maayos kami. Nagkaroon kami ng trabaho pareho ng tito ko. Tumigil na siya sa paggamit ng bawal na gamot dahil na-rehab din siya. Nakagraduate ako ng college at nakapag-culinary pa. Ngayon ay masasabi kong maayos na ang aming buhay. Nagta-travel kami madalas sa iba't ibang bansa. Sa amin napunta ang bahay ng aking lola na nanay ng aking tito, dahil namayapa na ito noong nakaraang taon. Ipinaayos namin ang bahay at may mga negosyo na kami. Pero hindi pa rin magiging masaya dahil tito ko siya, kasal sila ng asawa niya. Sa mata ng Diyos at mga tao, lalo sa mga kamag-anak namin ay maling-mali ito. Pero marami na kami napundar ng magkasama. Iisa ang tinitirahan namin at araw-araw kami magkasatma. Tanggap ako ng mga anak niya dahil sa amin din umuuwi at alam nila ang nangyayari sa amin ng daddy nila. Masaya po kami pero hindi lubusan dahil hindi naman pwede magpakasal ang magkadugo at taong kasal pa. Hindi ko na matalikuran. Nandito na ako. Mahal ko ang tito ko. Nasisiraan na ba ako? Babasahin ko lahat ng inyong komento. Hindi ako nakakarinig ng kung ano sa pamilya namin, siguro dito maririnig at mababasa ko ang mga dapat kong mabasa. Salamat po, Miss Confidential.